Lumen Christi. So patuloy pa rin tayo nagnilay, sa liwanag ni Kristo. Tayo ay nakasindi ang ating kandilang pangpaskwa. At nais natin na tayo ay gabayan ng liwanag ng ating Panginoong Jesucristo ngayong ika-5 linggo ng kanyang muling pagkabuhay. Bahagi na ipinaalala sa atin, medyo mahaba yung ating Ebanghelyo, 2 paragraph, para sabi natin ay parang magkaiba ng tema pero tubusin, isa lang yung tinutukoy. Yung unang bahagi, yun palagi natin narinig. Ito yung palagi ginagamit natin sa pagkain. Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos, manalig kayo sa akin. Maraming sigit sa bahay ng aking Ama, ipagkahanda ko kayo ng matitirahan. Ako ang daan, ang katotohanan, ang buhay. Ito yung ipinamamanay ko sa akin sa pagkakataon na pinagtitibay yung aking kalooban. Hindi lang ako sa panahon na pagbibigay. Ngunit bahagi o nanawa, makita natin na alin, sana magiging pamamaraan ng ating buhay na huwag tayong mabalisa, lalong-lalo na yung panahon na ito, kaya maraming nakakasakit sapagkat maraming pagkabalisa, yung krisis na galing sa labas at tumisan yung krisis na galing sa loob. Bahagi yun. Kuminsan may problema, kuminsan tayo mismo gumagawa ng problema. Sa Ebanghelyo natin, sa pagbasa, mayroon din yung krisis. Alam naman natin, dumarating yung krisis. Sabi nga kuminsan, hindi na ba nauubos yung Father? Matatapos na kasi yung isang krisis. Yung COVID-19, naman yung langis. Bahagi yun, pinaalala sa atin ang aming kapanalig. Yan ay talagang bahagi ng ating buhay. Hindi natin kaya kontrolin yun. Kung kaya natin kontrolin, pwede natin magawa ng paraan. Pero makita natin na may mga bagay na hindi kaya natin kontrolin. Kaya yun ang panyaya ng Jesus. Manalig kayo sa Diyos, manalig kayo sa akin. Huwag kayong mamaalam. Sa unang pagbasa, sa aklat ng mga alagad, nakita natin na rin may krisis. Ano yung krisis? Napapabayaan ng mga pano, ng mga unang Kristiyano. Kasi ito yung panahon ng unang Kristiyano. Panahon ng mga alagad. Bahagi yun. Kasi para sa mga Hudyo, yung pag sinabi natin Hudyo, yun ay religion. Pag sinabi natin Israelita, yun ay lahi. Ay katulad natin, tayo Pilipinong Kristiyano. Pilipino, lahi, Kristiyano, religion. So, kapag sinabi natin Israelita, yun ay lahi. Mayroon din ng Muslim na Israelita. May Kristiyano rin ng Israelita. Kaya para maliwanag sa atin. So yun, kapag ginagawa natin Hudyo, religion yun. Religion ng mga Hudyo. Yan yung mga religion ng mga ni Jesus at ng kanyang mga lagad bago niya tinatawag ang simbahan. So, ang mga Hudyo, may sistema na sila. Kasi sa Israel, bawal na ang babae magtrabaho. Kaya kung babalikan ninyo, yun ang naging pagkilos ni Ruth at ni Noemi. Bawal magtrabaho ang babae. Ngayon ang balo, lalong-lalo kapag wala kang anak,
At kung ang anak mo ay babae rin at walang asawa, ay sino mag-aalaga sa iyo? Mabuti kung kumpil ka ng iyong manugang, bahagi yun kung mayroon kang anak o mayroon kang anak na mag-aalaga sa iyo. Kaya, nang sila umalis sa pananampalatayang Hudyo, kasi yung mga Hudyo, mayroon na silang sistema. Mayroon talagang nangangalaga na. Ngayon, sila mga Kristiyano, wala silang sistema. Kasi bago lamang, alam ka naman, pupunta ka pa sa mga Hudyo, sabi siya, hindi ka na Hudyo. Kristiyano ka na. Kaya anong ginawa ng mga alaga? Nagpulong sila at pumili ng 7 mabubuti, matalino, at puspos ng Espiritu Santo. So binanggit yung mga pangalan, yung babanggitin ko na lamang si Esteban, kasi si Esteban yung yung una nating martir. So bahagi yun na nakita natin na sila yung itinalaga ng simbahan para mangalaga sa mga balo. First form na organization na katalaga para sa kawang-gawa. Kaya bahagi yun na makikita natin. Sa Ebanghelyo naman, ano ang krisis? Paalis na si Jesus. Kaya nga makita natin natin, sa susunod na linggo, ascension. So bahagi yun na pinapaalala sa atin. So kaya ayun ang sabi ni Jesus, kasi yun yung sitwasyon ng ating Ebanghelyo ngayon. Kaya sinabi ni Jesus na huwag kayo mamahala. Aalis na ako pero hindi ko kayo pababayaan. Sabi ni Felipe, ipakita mo lamang sa akin ang Ama at masisiyahan kami. Sabi nga natin na rin ang nagtutulong sa ating kasiyahan. Sa Ebanghelyo, makita ang Diyos. Pag nakita mo si Yahweh, pero sinasabi ni Jesus, pag nakita mo ako, si Jesus, nakita mo na rin si Yahweh. Bakit? Sapagkat ako at ang Ama ay isa. Kaya yung sabi ni Jesus, kung kang hindi mo pa ako nakikilala, bahagi yun. Bagaman nakita namin yung mga alagad, kasama na Jesus. No? Kasama na Jesus sa loob ng ng 3 taon. 3 years silang magkasama sa buhay ministeryo. Araw-araw ka lang. No? Hindi ko katulad na yun, maraming distraction. Maaaring magkakasama, pero yung iba yung nakatingin sa notebook, sa computer, sa cellphone. Pero yun, paano mo na sabi natin na nakikilala mo ako? Kung sabi yung mga tao magtatanong, paano ginagawa ba yan? Nakikita ko yan. Pero hindi ko kilala yan. Pag sinabi mo nakikilala, iba yun, mas malalim yun. Maaaring siguro sabihin mo na may alam ako dyan, pero hindi ko kilala yan. Pagkakataon na kung saan yung makita ko natin. Anong level ng pagkakilala siguro, yung sinasabi ni Jesus, yung mga magulang, siguro pwedeng makarinig dito. No? Kapag yung mga magulang, alam ninyo, kung ang inyong mga anak, kung ang inyong mga apo, ay nagsisinungaling. No? Later on, po-confirm nyo, totoo nga pala, tama nga ako. Talagang nagsasabi ng totoo. Or, doon pa lamang, alam na inyo, gawa ng kanyang actuation, nagsisinungaling yan. Bahagi yun ang saling nakita ko namin. Pero yun ang sinabi na Jesus, ang makilala ako.
kung hindi mo pa ako nakikilala. Kaya napakalaga ho, na higit natin makilala sa Jesus. Lalong-lalo na saan? Bahagi yun ang kultura rin ng pagiging isang mabuting Hudyo at isang Kristiyano. So, ano yun? Una, tulad ng ibinahayag ko sa ikalawang pagbasa sa sulat ni San Pedro, anong sabi ni San Pedro, yung kahalagahan ng panalangin. Palagi tayong mag-usap. Palagi natin makausap. Hindi nakalimutan niya sabi ko, nakausap ang gabi yan. Kasi kung hindi mo pa nakausap yan, hindi ko pwede yan. Hindi mo nakakausap yan eh. Gusto niyo makilala yung isang tao, kausapin niyo. Bahagi yun, napakahalaga. Pero bahagi yun, yung panalangin, sa uman namin sa panalangin, pag-usap sa Diyos. Nakakausap na namin ng Diyos. Ayaw ngayon, nagsisimba. Siguro dapat o every Sunday, tatanong nyo yung sarili. Anong sinabi ng Diyos sa araw na ito? Maaari ko kasi patay tayo lahat na nagsisimba, pero iba yung sinabi sa iyo ng Diyos. At iba yung sinabi sa akin ng Diyos. Bahagi yun. Kasi kayo umausap eh. Bahagi yun. Ako, nagpapaliwanag lang, pero kayo ang kausap. Kaya makita mo namin ano ang sabi ng Diyos. Pangalawa, bahagi yun na makita mo natin, napakalagay na rin, paghahandog ng sarili, an act of offering. Ngayong panahon na ito, bagamat medyo nag-uulan at napakabanas. Napakabanas. Siguro kahit na ngayon, nababanasan kayo. Iyanay mo si Diyos, Panginoon. Make it an offering. Gawin ninyo bilang isang handog. Kasi yan yung simbolo ng Diyos. Hindi ho lahat ng paghihirap ay naging paghahandog. Kada naghihirap ako. Tanong ngayon, inihanay mo ba si Diyos? Pangatlo, kawang-kawang. Kaya ngayon yung tema ng ating unang pagbasa na alagaan ng mga bahay. Makita ko natin na sa ating pagkakawang-gawa ay bahagi rin ng kung saan natin nakakausap natin, nakakatampo natin. Ito kung tatlong ito, maaaring marami pa, pero yun ang huwag natin kalimutan. Yung kasiyahan ng dulot ng pagkatampo sa tunay na Diyos. Ama,